Tuloy na isahan na naman si Russian President Vladimir Putin sa bagong estratehiya na ginawa ng Ukraine. Naglungsad na naman sila ng pangalawang pag-atake upang masakop ang teritoryo ng Russia. Ito ay malaking pagbabago sa takbo ng digmaan. Ang Ukraine, na dating nagtatanggol lang, ay nagpasya na sumalakay sa Russia. Ito ay malaking pagpapahiwatig na ang Ukraine ay unti-unti nang umaabante sa digmaan. Subalit ang tanong, sapat ba ito upang manalo sila sa digmaan? Noong Agosto 2024, naglunsad sila ng paglusob sa teritoryo ng Russia. Partikular na tinatarget ang rehiyon ng Kursk. Ang operasyong ito ay naglalayong magtatag ng buffer zone laban sa mga pag-atake ng Russia at upang guluhin ang mga linya ng supply na ginagamit ng mga puwersang Ruso. Isinasaad ng mga ulat na matagumpay na nakuha ng mga tropang Ukrainyano ang ilang nayon at bayan na nakakuha ng kontrol sa humigit kumulang 400 milya kwadrado ng teritoryo sa loob ng Russia. Ang Russia ay nag-react sa pagsalakay ng Ukraine sa pamamagitan ng paglulunsad ng sariling counterattacks. Sinasabi nila na nagawa nilang palayasin ang mga puwersa ng Ukraine mula sa ilang mga lugar sa Kursk. Parang naglalaro ng tug of war ang dalawang bansa dahil sinusubukan ng Russia na bawiin ang nawala nilang teritoryo, pero hindi pa natin alam kung gaano kalakas ang kanilang counterattacks. May mga eksperto na nagsasabi na ang mga counterattacks ng Russia ay hindi ganoon kalakas gaya ng inaangkin nila. Parang nagsasabi sila na nagpapalabas lang ng malalaking salita ang Russia, pero hindi naman ganoon kalakas ang kanilang aksyon. Pero paano nga ba nakuha ng Ukraine ang Kursk sa una nilang paglusob? Ang paglusob ng Ukraine sa Kursk ay tila isang sorpresa, hindi lamang para sa Russia kundi pati na rin para sa mga aliado ng Ukraine. Sa unang araw ng operasyon, tinatayang 1,000 sundalo ng Ukraine na sinusuportahan ng mga tangke at armored vehicles ang tumawid sa hangganan. Agad na nagdeklara ng state of emergency ang mga autoridad sa Kursk Oblast at nagpadala ng mga reserbang puwersa ang Russia sa lugar upang kontrahin ang paglusob. Subalit masyadong malakas ang tropa ng mga Ukrainian at madali nilang napaatras ang mga kalaban hanggang sa tuluyan nga nila itong nakuha. Kaya hindi na nakakapagtaka na sa loob lamang ng 1 linggo, nakamit ng mga puwersa ng Ukraine ang makabuluhang tagumpay na nagulat na nakontrol nila ang humigit kumulang 1,000 kilometro kwadrado ng teritoryo sa Kursk. Kabilang sa mga nakuha nilang lugar ang mga bayan at nayon tulad ng Sudza, na naging isang mahalagang transit point para sa mga supply ng gas. Ang mga tagumpay na ito ay nagbigay ng bagong sigla sa morale ng mga sundalo at mamamayan ng Ukraine na labis na naapektuhan ng mga nakaraang pagkatalo sa ibang bahagi ng digmaan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nagpatuloy ang mga operasyon ng Ukraine sa Kursk sa kabila ng mga pagsisikap ng Russia na ibalik ang kontrol sa mga nawalang teritoryo. Nakapagpatuloy ang Ukraine sa kanilang mga paglusob. Sa pamamagitan ng mga coordinated na atake, nakakuha sila ng kontrol sa maraming nayon at nagsagawa ng mga pag-atake sa mga supply line ng Russia na nagdulot ng pagkaabala sa kanilang mga operasyon. Bukod pa riyan, ang Ukraine ay nagsagawa ng matagumpay na pag-atake sa kanlurang Russia na nagreresulta sa pagsira ng 2 tulay na tumatawid sa Sym River. Ang aksyon na ito ay naglayong maputol ang mga ruta ng transportasyon ng Russia na nagbibigay daan sa pagpapadala ng reinforcement sa rehiyon ng Kursk na nasa ilalim ng pag-atake ng Ukraine. Sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin nagpaplano ang Ukraine na maglunsad ng mas malalim na pagsulong sa Russia. Ang kanilang layunin ay ilayo ang Russia mula sa hangganan at maiwasan ang mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ang Ukraine ay nagpapakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang malaking lugar sa rehiyon ng Kursk na kinabibilangan ng higit sa 80 nayon at bayan. Nakakakuha rin sila ng mga bihag na sundalong Ruso na nagpapakita ng kanilang tagumpay sa labanan. Samantala, ang Russia ay hindi pa nakakagawa ng malaking counterattack. Bagamat mayroon silang mga karagdagang tropa na paparating, hindi pa rin sila nakapagpapatupad ng isang epektibong tugon sa mga pag-atake ng Ukraine. Habang ang mga puwersa ng Ukraine ay nagtagumpay sa kanilang mga unang hakbang, nagkaroon din ng mga hamon. Ang mga puwersa ng Russia, sa kabila ng mga naunang pagkatalo,
ay nagtipon ng mas maraming unit sa Kursk Oblast upang labanan ang mga paglusob. Sa mga ulat, nakasaad na ang bilang ng mga sundalong Ruso sa rehiyon ay tumaas mula sa 11,000 bago ang operasyon hanggang sa tinatayang 45,000 sa kasalukuyan. Ang mga laban ay nagpatuloy sa mga lugar tulad ng Olgovka at Malaya Loknya, kung saan nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Ukraine at Russia. Sa kabila ng mga pagsisikap ng Russia na ibalik ang kontrol, nagpatuloy ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga estratehikong lokasyon. Ngayon, nagsasagawa na ang Ukraine ng kanilang ikalawang paglusob sa Russia upang mapalawak pa ang kanilang pagsakop sa rehiyon. Subalit hindi ito magiging madali dahil 12 ng mga tao ang nasugatan matapos tumama ang isang Russian aerial bomb sa isang apartment block sa Ukrainian city ng Kharkiv. Sinabi ni Volodymyr Zelensky na ang mga tao ay nakulong sa ilalim ng mga durog na bato at ang welga ay isang paalala sa kanluran kung ano ang kailangan ng Ukraine upang labanan ang mga pag-atake ng Russia. Ito ay parang counter-offensive ng Russia sa patuloy na paglusob ng Ukraine. Ayon pa sa ulat ng BBC News, nasa kritikal na sitwasyon ngayon ang digmaan sa Ukraine, partikular sa rehiyon ng Donetsk. Ang isang opisyal ng militar ng Ukraine ay nagpapakita ng pagkabahala tungkol sa diskarte ng kanilang militar na nagre-resulta sa malalaking pagkawala ng mga tropa at mga kagamitan. Ayon sa opisyal, masyado umanong nakatutok ang Ukraine sa pag-opensa dahil sa pagkakuha nito sa Kursk, subalit mas nababahala siya sa laki ng gastos na kakailanganin ng kanilang opensiba sa Russia. Sa kanilang limitado ng kagamitan ay maaring malagay sa panganib ang kanilang mga tauhan. Ang isang halimbawa ay ang lugar sa timog ng Pokrovsk, kung saan ang mga tropa ng Ukraine ay napapalibutan sa pagitan ng Nevelsky, Hirnik at Krasnohorivka. Naniniwala ang opisyal na mas mahusay na umatras mula sa Hirnik upang mabawasan ang mga pagkawala at mapanatili ang mas mabuting posisyon. Ang opisyal ay nagsasabi na ang diskarte ng militar ng Ukraine ay walang ingat dahil ang mga tropa ng Russia ay may mas maraming tao at mapagkukunan. Kailangan nilang i-adjust ang kanilang diskarte upang magkaroon ng mas kaunting pagkawala. Ngayon ang mga Rusyan ay umaabante na ngayon patungo sa Kurakhov, isang lungsod na 35 kilometro, 21 milya sa timog ng Pokrovsk. Kinumpirma ng mga puwersang Ukrainian sa lugar na iyon na ang labanan sa kanilang mga sektor ay tumindi kamakailan. Ang mga balitang ito ay nakikita rin sa araw-araw na mga briefing ng General Staff ng Ukraine. Noong Huwebes ay iniulat nila na mayroong 32 sagupaan sa direksyon ng Pokrovsk at 48 sa direksyon ng Kurakhov. Sinabi rin ni Lyukol Oledemyanenko na namumuno sa isang batalyon ng 110 brigade na ang mga puwersa ng Russia ay nagtutulak ngayon sa magkabilang panig bilang karagdagan sa isang direktang pag-atake sa Pokrovsk. Sinasalakay ng mga tropang Ruso ang mga posisyon ng Ukrainian na may maliliit na grupo at kadalasan ay hindi sila sinasamahan ng mga armored vehicle. Ang mga sibilyan sa Ukraine ay patuloy na nakakaranas ng kahirapan dahil sa labanan na may mga pag-atake ng mga Russia na nagre-resulta sa mga pagkamatay. Nagkakaroon ng pagtaas ng panawagan para sa mas malakas na suporta militar sa Ukraine. Ang ilang dating opisyal ng Britanya ay humihimok sa UK na payagan ang Ukraine na gumamit ng mga long-range missiles kahit na walang suporta mula sa US. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa saloobin sa kanluran na nagpapahiwatig ng mas malaking suporta militar para sa Ukraine. Patuloy ang mga talakayan sa pagitan ng mga kaalyado ng NATO kasama ang US at UK tungkol sa pagbibigay ng karagdagang tulong militar sa Ukraine. Dahil rito si Vladimir Putin ay nagbigay ng mahigpit na babala tungkol sa pagkakasangkot ng NATO sa labanan. Sinabi niya na kung pinahihintulutan ng mga bansa ng NATO ang Ukraine na gumamit ng mga long-range missiles upang mag-atake ng mas malalim sa teritoryo ng Russia, ito ay titingnan bilang direktang pakikilahok sa digmaan laban sa Russia. At gagawin raw ng Russia ang lahat upang idamay ang kahit na sinong kakampi sa Ukraine. Dahil sa sinabi na ito ni Putin,
ay mukhang hindi pa matatapos ang digmaan at mas lalo pa itong lalala sa mga susunod na araw. Sa huli, hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre 2024, ang sitwasyon sa Kursk ay nananatiling masalimuot. Ang mga puwersa ng Ukraine ay patuloy na nagtataguyod ng kanilang mga posisyon habang ang Russia ay naglalayong ibalik ang kontrol sa mga teritoryong nawala. Ang mga susunod na hakbang ng parehong panig ay magiging kritikal sa paghubog ng kinalabasan ng digmaan sa hinaharap. Ang mga tagumpay ng Ukraine sa Kursk ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa kanilang mga puwersa, ngunit ang mga hamon sa mga susunod na linggo ay maaaring magtakda ng bagong direksyon para sa digmaan. Ikaw mga kaalam, ano ang masasabi mo sa patuloy na pag-abante ng Ukraine laban sa Russia? Sa tingin mo ba mananalo na ang Ukraine sa digmaan o may ibang pinaplano si Putin? Comment down below ang inyong mga sagot.